Marami pa po akong gustong gawin dito sa aming barangay para sa kapakanan ng mga residente namin dito. The views and opinions expressed by the program's host, guest, listeners, and viewers are solely the views and opinions of the original source who expresses them. They do not necessarily represent the view and opinions of this program. Viewers' discretion is advised. Lungsod ng Caloocan, narito po tayo sa Barangay 176C. Ngayong araw na to, ating mga kasama ang unang-unang punong barangay ng Barangay 176C. Wala iba kundi si Kapitana Nelpa Cabantang. Magandang araw po, Kapitana. Magandang araw din po. Paano ba nagkaroon ng isang Nelpa Cabantang sa Barangay 176C? Paano nagsimula ang isang Nelpa Cabantang? Ang inyong kapitana ngayon ay nagtrabaho sa sementeryo within 12 years na kung saan lahat ng mga tao ng buong Caloocan ay doon inihihimlay ang kanilang mga kamag-anak at ako ay tumutulong sa kanilang mga paglilibingan, lalo't higit ang ating apartment sapagkat kami yung naging private contractor sa apartment. Problema pagka may namatayan eh. Yes, Ang unang problema nila kung paano ibuburol. yes po. Ang pinakahuling problema nila yung paano nila maililibing. Yes po. Diba? So paano mo ngayon babalansehin yung isang negosyo para sa pagtulong naman doon sa ordinaryong tao? Siguro po kasi talagang nandun na yung pagiging isang public servant ko rin na kung saan pag humihingi sa akin ng mga discount, ibinibigay ko na kagad sa kanila. Mhm. Hindi na po sila nahihirapan na makikipag-usap Mhm. para yung kanilang paglilibingan ay hindi nila makaya Mhm. sa parte ng kanilang mga pinansyal. Di po ba kailangan meron kang pera para doon. Pag humihingi sa akin, ibinibigay ko kaagad. Hindi ko na pinahihirapan ng pamilya. Dahil alam mo rin naman eh, yung dinadaanan nilang problema. Yes diba? po. Hindi dyan nagtapos eh. Ibinigay pa Totoo. lalo sa iyo yung panibagong trabaho ni Lord na Yes maging isang po, public totoo. servant hanggang sa pumasok ka sa barangay. Di ba? Yan. So, pang ilang ka nung mahalal na kagawad sa Barangay 176? Nung pangkabuuan po, ako po ay naging number 1. Ang botante po ng 176 noon ay kinakailangan meron kang boto ng 100 plus, kung di ako nagkakamali. Bago naman po ako naging number 1, may ginawa na rin po ang aking asawa na kung saan siya po ay 13 years sa politika Oo. na naging isang kagawad Oo. ng buong Bagong Silang. Oo. Pero bago maging barangay kagawad, pumasok ka raw muna sa sa Community Relation Office. Sapagkat ang aking asawa ay kagawad, ako po ay napagbigyan din na maging isang CRO sa ating city. Mm-mm. At yun po ay sa pamamagitan po ng ating Congressman Oka Malapitan, Mm-mm. ang asawa po ng kagawad ay inilagay niya po bilang isang CRO Mm-mm. So, sa city. from there, yung mga proyekto ng lokal ng pamahalaan sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ni Congressman Oka Malapitan, Mayor Along Malapitan, Yes po. na idediretso mo ngayon sa mamamayan, di ba? Opo. Kaya bilang gantimpala, ang mamamayan ng Bagong Silang, hindi nila pinagkait sa iyo ang boto, kaya ginawa ka na ng number 1. Yes. At alam nyo ba, dahil sa pagtitiwala, dahil na rin sa kakitaan ng kanyang kasiglaan sa pagtulong sa mamamayan, itinalaga na punong barangay sa kauna-unahan sa history to ng 176C. Ang kauna-unahang punong barangay ng 176C ay si Kapitana Nelpa Cabantang. Nang dumating siyempre sa iyo ang barangay 176C, siyempre parang bagong dating ka lang. Walang, Diba? walang. Mula sa zero, di ba? So, Yes paano po. mo ngayon binuo ang isang tahanan bilang ikaw na yung ginawang ina ng Barangay 176C? Siyempre, sa una po, mahirap. Kasi ang budget is wala. Mm. As in zero. Mm. Pati barangay, zero. Mm. Siyempre, walang computer, lahat kung saan na yun ang pangunahing pangangailangan. Mm.
bago ka makapagserbisyo sa kanila, sa mga residente mo. Mm. Pero at dahil doon sa tulong din ng ating mahal na mayor at saka congressman o kamalapitan, nagpililit na magkameron kaagad kami ng budget. Mhm. At yun, nagkameron kami ng mga kagamitan, lahat ng ang mga computer, upuan, tent, Mm. at marami pang iba. Nagkameron po kami. Hanggang sa unti-unti na buo ang isang tahanan. Yes Diba? po. Lahat ng bagong lipat kahit sa tahanan, Oo. nahihirapan ka Totoo yun. mag-provide kung saan ka kukuha ng mga Totoo gagamitin. Totoo yun. May mga tao ka na nga, may kagaya niya, may mga staff na rin naman po ako nung panahon na yon kasi kailangan din talaga namin na may mga staff. Mhm. At nag-operate na, tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon, nag-ooperate ang aming barangay. After 100 days, ano yung unang-unang accomplishment na nagawa mo sa barangay? Marami, kasi una sa lahat, meron akong mga tao na kung saan yung mga BPSO ko Mhm. or task force ay umiikot. Mhm. Umiikot sa bawat area para sa katahimikan ng barangay. And then, yung aking info, ang mga info department, Mhm. nandiyan na po sila, naglilinis ng mga kanal, mga creek, ay yung mga declogging about dun sa mga patwalk, Mhm. ginagawa na po nila yan simula nung umupo kami dito. Kasi syempre, kung titingnan mo, nung pangkalahatan pa is marami talaga, maraming kalat, kasi hindi na napupuntahan, kasulok-sulukan. Mhm. Nung Mahate is gumanda kasi kahit kasulok-sulukan, Napapasok na. napapasok na ngayon ng mga staff ng barangay. Then, nandyan din yung mga street sweeper. Kung saan ang street sweeper, sila yung naglilinis, nagwawalis. Ano, from time to time. Yes po, Okay. meron po sila, time to time po talaga, kasi kailangan malinis. Mhm. Pag araw lang naman walang pasok, yun. Mhm. Siyempre, makikita natin medyo madumi. Mhm. Pero pag may pasok po, Mhm. laging makikita nating malinis ang kakalsadaan, yung sa patwalk, Mhm. yun po ang ginagawa nila. Then, meron din naman po ako kagaya nung sa mga bata, kung saan sila kung saan dadalhin. Kung halimbawa, sila ay naliligaw na ng mga landas. Nandyan yung BCPC BCPC. na kung saan is sila yung nagka-counseling Mhm. sa mga bata. Para mga bata is natuturuan po sila. Mhm. Ang bawsi, Bawsi, kung may mga kaguluhan ang mag-asawa, Mhm. bawsi naman po ang lumulutas Tama. sa kanilang mga problema. At meron din po akong, syempre, pagka may mga bawsi, BPSO, meron din akong lupon. Mhm. Na kung saan, pagka merong hindi na kaya nung ibang mga departamento, pwede kayo sa lupon. Hanggat kaya pang iayos bago ipasok sa korte. Kilupon Yes, muna. ilulupon muna hanggang lulutasin ng mga lupon ko para hindi na po sila aakyat sa korte. Hindi naman po. So, bukod po doon, yung mga health programs natin. Ang inyong kapitana ay nagbibigay ng mga medical and financial, at ito ay ginaganap po tuwing Wednesday. May mga gamot din po dito sa barangay, kagaya ng mga vitamins, at yung mga amlodipine, yung mga basic lang po. Basta may reseta. Yes po. Okay. Kailangan po namin lagi ng reseta kasi mahirap magbigay ng gamot Oo. kung walang reseta. Tama, Baka tama. mamaya magkamali pa kami, Tama. Oo. masisi pa ang barangay. Oo. Pagbibigay ng certificate at token sa mga senior na nagsisimula sa edad na 80 pataas. Meron din po akong binibigay na certificate at token sa mga atleta na ginaganap sa iba't ibang lugar. At yung mga activities po ng aming barangay, tulad ng BCPC Months, meron po kami yan. Women's Month, PWD Week. And then may gift giving po kami sa mga senior, PWD, BCPC, at mga solo parent. Andun po yung ginagawa kong programa, bali
Sa ngayon po is pinapatupad ko na po yan. Nagbibigay na po ako sa kanila. So, kamusta naman po ang relationship mo between youth? Kaming dalawa ay tandem. Okay. Siguro nasasabing tandem kasi parehas po kaming babae, Yes. parehas malambot ang puso. Oo. At bukod doon sa mga gawain po niya, bago niyo po gawin yon is nagsasangguni muna sa akin. Okay. Hindi po kagad-agad siya puprovide na siya lang. Okay. Sinasabi niya po lahat yun. At tandem din po kami sa lahat ng mga proyekto niya. Kagaya ng mga basketball, nagtatandem kami Support dalawa. pala. Yes. Isang proyektong kailangan din ng mamamayan. Number 1 dyan yung infra. Anong infra Okay. ang naipatupad natin sa ating pamumuno? May mga patok po ako na mga naipagawa. Kasi una sa lahat, kailangan natin gawin yon dahil mga sira-sira na at meron pong malapit sa school na kung saan ang ating mga estudyante ay nahihirapan sila na maglakad, lalo na kung ito ay mga butas-butas. Pagdating naman po dito sa aming barangay, kasi syempre, nung una, walang-wala nga itong barangay na to, nagkameron po ng rehabilitation ang barangay. Marami na rin po akong naidagdag dito para maging komportable na para ikaw ay nasa isang tahanan lang. Hindi kagaya na pababayaan ko lang. Yun ang aking mga napagawa. At sa basketball court, half court nga lang po kasi para napapaglaruan naman ng mga bata, which is na hindi sila nakakapaglaro sa whole court. Yun ang kagandahan din dun bilang nanay, alam mo kasi yung yung pangailangan ng iyong mga anak. So in that way, kumukha yan yung half court. Usually, ang mga kabataan kasi ngayon, nakatutok na lang lagi sa gadgets, cellphone. Kaya yung actual na laro, ginampanan ni Kapitana, magpagawa ko ng kahit yung half court para doon sa mga chikiting natin, at least nakapaglaro sila roon. Sa programa naman po ng ating lokal na pamahalaan, may mga ibinababa po sila sa amin. Yun, tumutulong po ang aming barangay. Una sa lahat, yung mga binibigay ng ating lokal is yung mga senior citizen gift. Nandun po kami para tumulong at sumuporta sa kanilang pamimigay. Ilan ang population mo ng senior citizen sa barangay? Sa ngayon po is umaabot ako ng 2,000. Ang dami! Nahigit na po yun. Meron din po tayong yung kagaya nung ibinababa rin po ng city. Meron silang mga vaccine about sa mga aso. Yan, nag-a-assist din po kami. Then, meron din silang binababa about dun sa tulad po ngayon, meron tayo ng school year. Pasukan na po sa ngayon, kaya ang ating pong mahal na mayor is nagbababa rin po ng kanyang programa, which is yung Gandang Malapitan. Binababa pa po niya. Pati yung mga bags. Yes, nagbaba rin po sila ng mga bags. Then, meron din silang pinamimigay na school supplies. Lahat po yon is binababa ng ating mahal na mayor. Yun po, ina-assist po ng ating barangay. At the same time, pati po yung 10 kilos na bigas. Yes po, Galing sa meron din national siya government. para po sa mga PWD. At hindi lang sa PWD, pag ikaw ay nag-register doon sa binigay nilang link, QR code, oo. yes, kung makapasok ka doon sa link na yon, mabibigyan ka ng 10 kilos na bigas. Oo. Nag-request po ako sa DA para makababa rito yung kadiwa. Nagkameron na po ako ng isang beses na kadiwa. Malaking tulong po yun, Kapitana. Yes po, kasi syempre, marami nangangailangan, which is bibili ka ng 20 kilos na bigas. Yun. Nagkameron, nakapagpababa na rin po ako ng gano'n. Halos magdadalawang taon ka pa lang Yes. Pero dun sa kinukwento mo sa akin, yan ay proyektong pang 3 taon Di ba? Ibig sabihin na pagkasya mo lahat ng mga nasagawa mo proyekto sa loob pa lamang ng higit kumulang na 2 taon. Ano yung sa tingin mo na po pwede mo pang gawain para sa iyong komunidad? Sa ngayon, meron po akong CCTV project. Importante yun. Okay, which is, yun, inuumpisahan na rin po yung CCTV project. Then, marami pa po akong gustong gawin dito sa aming barangay para sa kapakanan ng mga residente namin dito.
Una sa lahat, pagdating sa livelihood, ang mga solo parent po is nasabihan ko na rin sila na pag in case na kailangan nila ng mga livelihood, yun nga lang, kailangan nilang pauna rin. Kung magbigay ako ng, which is mabigyan ko sila ng konting tulong, sana pauna rin nila. Then, ang mga samahan dito is tinutulungan ko rin sila. Maraming organization dito sa aming barangay na nakaregister dito sa aming SAW. Sila din, pwede din silang magkameron ng livelihood program. Sa katunayan naman po talaga, ang isang nanay, hanap ng gagawin para lang mapagbigyan lahat ang mga anak. Ayaw ko rin po na ang mga mamamayan ay nahihirapang abutin ang isang kapitanan. Ikaw na mismo ang lalapit sa kanila. Yes. Diba? From time to time ba, Kapitana, nag-iikot ka sa community? Opo, lalo na po ang mga senior. Buwan-buwan may mga pa-meeting yung mga yan. Pagka may time po, bumababa talaga ako. Binababaan ko sila kasi gusto ko, naaabot ako nila. By this time, mga kaibigan, narinig po natin ang lahat ng mga naisagawa at isasagawa ni Kapitana Nelpa. Ito po yung pagkakataon na ating mapakinggan ang kanyang apela sa lahat ng mamamayan ng Barangay 1760. Muli, narito po ang inyong nanay na kumakatok sa inyong mga puso para humingi ng suporta para maipagpatuloy ko ang aking mga nasimulan sa susunod na mga taon. Kung wala kayo, siyempre, wala rin ako rito. Maraming salamat po sa ating punong barangay, Kapitana Nelpa Camandacat. Binabati ko po ang ating punong lungsod, Mayor Along Malapitan, at siyempre ang ating Congressman Oka Malapitan, at ang ating number 1 City Councilor, Enteng Malapitan, at ang mga buong council ng Sangguniang Panunsod, at ang ating Vice Mayor, Karina Te. Napakinggan po natin ang lahat po ng tinunton ng ating punong barangay. Iisa lang ang kanyang layunin bilang isang nanay, mabigyan ng tamang pag-aaruga ang kanyang mga anak. At ang mga anak na yan ay kayong mga residente ng buong Barangay 1760. Tandaan po natin, pag wala ang nanay, ang ating tahanan kulang na kulang. Kaya tandaan po natin, Nelpa Camandacat, nag-iisang nanay, kauna-unahang nanay ng Barangay 1760. Maraming salamat. Ako po ang inyong kaibigan, Ber Aparo.